sulok ko. Uy, init pa. Di ba masaka-crave talaga ng sabaw kapag malamig ang panahon. Totoo yan. Very comforting talaga. Pero ang ibibida namin this morning, not your usual sabaw, dahil itong sabaw na to, madalas natitikman sa Iloilo. Ang kansi! Sige, maglagay ka nga ng sabaw dito. Naku, Medyo marunong malayo ba na yun, ako? ha? Di, lapit mo ng konti to. Yan, lagay mo dito. Talagang sabaw pala nakakatakam na. As in, kaya, because of that, puntahan natin ulit si Suzy. Mars, paano ba niluluto ang kansi? Mukhang matagal luto ito. Open na kami. Nandito Oh, na yan kami. na. Yan na tayo. Yum! Mars! Hi, Mars! Oo, correct ka dyan, Mars. Just like any soup na malinamnam at maumami, matagal siyang niluluto. Good morning sa inyo, guys. Yes, ito na. Sobrang ako excited na i-share sa inyo kung paano ba ginagawa itong famous kansi na ito. So sa mga hindi nakakaalam, ang kansi ay isang Ilonggo dish na talaga naman sikat na sikat siya sa may Visayas. Ito yung parang tinatawag nila, parang siyang collab ng sinigang at saka bulalo. So you can just imagine na maasim-asim siya, pero kakaiba din yung lasa niya sa sinigang. At ang sagot kung bakit kakaiba siya ay iba ang kanilang pampaasim. Ito ang tinatawag nilang batuan. Ito ay isang prutas, yan, maliliit lang siyang ganyan. At saka marami siya sa may Visayas area. At ito yung karaniwan na ginagamit nila na pampaasim doon. So bukod sa kansi, yung KBL, ginagamit din nila itong batuan. At talagang very Ilonggo yung lasa niya. Kaya ngayong umaga, makakasama natin ang may-ari ng restaurant kung saan tayo ngayon dito sa Pasig. Kasama natin si Mr. Ron Calina. Hi, Ron! Hi, good morning. Good morning, mga kapuso. Good morning, Good morning Ron! po. Ako, Yes, excited kami sa kansi. Paano nga ba ginagawa itong kansi? At una sa lahat, ano ba yung kaibahan niya dun sa sinigang? Kasi I keep saying na para siyang sinigang, para siyang bulalo, pero kakaiba pa rin siya. Actually, parang medyo the same. Ang kaibahan niya talaga is yung lasa. Aha. Because yung pampaasim natin, no? Ang ano niya, ang lasa niya is maasim and may tamis ng konti. Oh. At the same time, ang ginagamit natin is beef, no? Beef shank and bulalo. Yun, tinatanong nga nila kanina sa studio, siguro matagal palambutin yan. Totoo nga ba? Well, kami, binuboil po natin yan ng mga 4 to 5 hours. Okay. Para siguradong malambot talaga. Oh my gosh, syempre yun ang gusto natin, lalo-lalo na pag beef, di ba? Alright, so ano nga ba ang process kung paano niluluto itong Ang kansi? usual lang, ang ano natin, no? I-prepare natin yung beef shank natin, yung mga bulalo, hugasan natin, no? Tapos mag-saute tayo ng ano, ng bawang sibuyas. Okay. Saka ilagay yung mga karne, no? Kasama sila lagyan ng tubig, pakuluan hanggang malambot na yung karne natin. Saka natin lalagyan ng batuan. Tapos mga other mga panimpla and of course yung last step is atsuete para may kulay maganda. Oh, so ito yon kaya Yes. siya may kulay na dito dahil meron na siyang Yes. atsuete. Opo. Interested ako dun sa batuan. Paano siya ginagawa? Like, ibig sabihin, pinapakuluan din ba yung batuan na hiwalay? Tapos kasi di ba pag sa sinigang dito, yung tamarind na ginagamit, yung sampalok, pinapakuluan siya tapos yung Yes, ginagawa hinahati, nilalagay siya pag kulo na, para mas lumambot na siya, saka dinudurog. at saka dinudurog. So parang medyo similar din siya. So ito yung unang version kapag gisado pa lang siya, tapos meron siya nung tubig, pinapakulat, tapos Yes. ito yung pagtimplado na siya. Yes, opo. Alright. Naku, napaka-interesting naman to sa mga hindi pa nakakasubok. Pero ba mga tao dito, marami pa bang mga taga-Manila na hindi pa natikman ang kansi? Well, sa experience namin, meron mga ibang hindi pa ganun familiar, meron naman may mga alam rin. Oo. Like, kumbaga, marami ba mga Ilonggo na talagang dinadayo kayo Ay, dito oo, kasi alam opo, nilang opo. Yes. legit yung Yes, Ayan, ang yes, laki, totoo, oh. totoo. Wait, so this one, after mapakuluan, syempre hihiwa-hiwain nyo siya. Yes, opo. And this one is the beef shank. Yes, that's a beef shank. Alright, pero ang balita ko, meron din kayo ng iba-ibang parts ng meat na sinuserve. Yes, meron tayong, since yung may debone, no, tinatanggal natin, may utak yun. At the same time, meron rin Ayun tayong... yung utak. Yes, yung Oo, utak, bone marrow. yung bone marrow. Ayun, ate, baka nandito yata sa display natin Ayan. dito yung iba't ibang mga klase. So, napansin ko din, wala siyang gulay. Yes. Kasi usually, di ba, pag iniisip namin na, kunwari yung nilaga or may gulay siya, ito wala talaga. Ito wala. Oh, alright. So, ito, titikman na natin. Hindi ka nila binigyan, Ron. Ako It's lang okay, talaga. sige po. Sabi ni Ron, alam na alam ko na ang Sige. lasa niya. So, this one, we'll try this. Ito yung Ito bone yung- marrow. Yes, yung bone marrow. Ang sarap. Ang linamnam niya. It's very tasty. Yes. Maasim siya pero hindi maasim na maasim. Yes, Oo, tama, hindi. tama. Hindi ganon. Ito yung bulalo.
ito yung the bone, ito yung laman. Okay, so bulalo, deboned. Yes. Ayan. Tapos ito yung laman naman niya. Alright. So mamaya, itutuloy po natin ang pagkain itong napakasarap na kansi. Kasama si Ron. Kaya po abangan nyo dito sa Pabansang Morning Show kung saan laging una ka, unang hirit. Well, ito, Okay, laban din tong napapakatawa. something comforting namin today. Pakita natin. At yan na, oh. Sabaw na mainit! Sobrang mainit na sabaw. Tama-tama yung kaloy ngayong inaasahan nga magiging maulan ang panahon hanggang sa mga susunod na araw. And not so ordinary tayo today dahil lang hihigupin natin ang pinagmamalaki ng mga Ilonggo. Kansi! Ay, masarap yan. Maayong aga, mga taga-Iloilo. Sagot na ni Mars Suzy today ang masabaw nating food trip. Yum! Mars, may iba-iba pa raw klase ng kansi dyan. Nakala ko isa lang. What is it? Oo. Would you believe? Kumbaga, ang naging iba-iba sa kanya, yung soup niya is the same lang, pero yung naiba sa kanya, yung laman or yung buto, kung yan yung mas bet ninyo. Good morning sa inyo ulit, guys. Ang kansi, para doon sa mga hindi nakakaalam, ito yung sabaw na kumbaga sikat na sikat siya sa Iloilo at ito ay parang siyang collab ng bulalo at saka sinigang. So you can just imagine na sobra siyang malasa at the same time meron siyang asim pero hindi sobrang asim din. Ang rason na medyo kakaiba siya ay yung ginagamit nilang pampaasim. Ito yung tinatawag nilang batuan at sikat na sikat nga ito sa may Visayas region. At ito yung ginagamit nila kumbaga kung tayo dito sa Palok usually ito sa kanilang batuan. So iba din yung flavor niya. Hindi sobrang maasim, sakto lang. So may iba-iba silang dito sa restaurant na ito sa Pasig. Meron silang iba't ibang klase ng batuan. Kumbaga depende dun sa laman. Ito ang kanilang kansi bulalo, which is meron yan bone marrow at may karne din po yan. This is, two sizes yan, may 335 or 525 pesos. Depende. Ayan, buti pa ang bulalo, may utak. Look at that. Tapos nun, ito naman isa pang option nila, ang kansi laman. Parang ito yung mas bet ko. Hindi na ako makikipagsapalaran dito kasi walang buto. Ito, walang buto, wala ding marrow, 330 pesos. So, kumbaga, medyo mas lean meat ito. Ito naman, all in one siya. Without the buto naman, ito ang ating kansi deboned. Meron siyang laman, meron din siyang litid, at nagsiswimming din dyan ang marrow. Kung type ninyo, look at that, 330 pesos. You can just imagine, syempre, dapat mainit siya, di ba? Para hindi siya magsisebo. And you can enjoy it dun sa kanyang best quality. Now, ang sabi sa akin dito, ni Sir Ron, nakausap ko kanina, na syempre ang sarap na nito na lalagay mo lang siya sa kanin at kakainin mo siya as is. Pero, masarap din daw siya na may kasama siyang inihaw. So ito, meron tayong liempo, inihaw na liempo. So kumbaga, meat on meat. So yung mga nagpo-protein maxing dyan, para sa inyo to. Or pwede rin tong chicken inasal na meron din sila dito. Ayan. So may ihaw sila, meron din silang sabaw. So perfect. So titikman natin siya ngayon with both. Kung gusto niya nga pala ng more pampalasa, of course, as usual, ang ating mga, meron tayo dyan mga sausawan. Okay, kain natin. So good. Perfect siya na may kanin kasi malasang-malasa siya talaga. So actually, tatry ko naman siya, yung inihaw naman at yung sabaw ng kansi. Buhay ka na dun sa sabaw ng kansi actually. Iba din. So good. So good. Kaya samahan nyo kami lagi sa unang hirit. And let's eat together dito sa unang hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,